Dead on the spot ang isang pulis matapos pong malapitang barilin sa giginto sa Bulacan. Sa CCTV footage, kitang nasa basketball court ng Brooklyn Heights Subdivision ang ilang residente nang biglang barilin sa ulo ang biktima. Agad namang sumibat ang gunman. Kinilala pong biktimang si Police Master Sergeant Jose Uring na presidente din ng Homeowners Association. Sa investigasyon, nagsasagawa ng meeting de avance ang biktima dahil tatakbo muli bilang presidente ng asosasyon nang mangyari nga ang krimen. Sinubukan daw ng ilang residente na habulin ang gunman pero nagpaputok itong muli ng baril. Nasugatan ng isang babae na dinala na sa ospital. Ang tingin ng asawa ng biktima may kinalaman sa Homeowners Association election ang pamamaril sa kanyang mister. Patuloy po ang manhunt operation sa gunman. Ang tindi naman yan, homeowners. May ganyan na pong mga pangyayari. Ano ba meron sa homeowners na iyan? Samantala po namang kritikal ang isang construction worker matapos siyang pagtatagain ng kanyang katrabaho sa lungsod ng Davao. Tinamaan ng katana sa ulo at balikat ang biktima. Sa investigasyon, nagkasalubong sa daan ang biktima at ang suspect habang papunta sila sa kanilang trabaho. Pumunta po sa barracks ang suspect at kumuha ng katana at saka inatake ang biktima. Arestado ang suspect na umaming nagawa niya ang krimen dahil sa umano'y sa selos. Nabasa niya raw ang palitan ng text ng kanyang karelasyon at ng biktima. Maharap po ang suspect sa reklamong frustrated murder. 16 ang sugatan matapos sumalpok ang kotse sa isang multicab sa Naga City sa Cebu. Sa kuha po ng CCTV, kita ang isang ina na may kargang bata at dalawa pang bata na naghihintay ng masasakyan. Habang may babaeng estudyante na pasakay ng multicab at isang lalaking lumapit sa driver nito. Bigla na lamang sumalpok ang kotse sa multicab. Sa lakas po ng impact, tumila po ng lalaki habang nadaganan ng tumagilid na multicab ang mag-iina. Agad na dinala sa ospital ang mga pasahero. Maharap po sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties ang driver ng kotse. Patay ang isang hiker tour guide matapos mo namang mahulog sa Taraw Cliff doon sa Palawan. Kinilala ang biktima na si Mark Louis Torrente. Sa investigasyon, nakatayo sa gilid po ng bangin si Torrente para kumuha ng picture. Bumigay ang batong kanyang tinatayuan kaya siya nahulog. Pahirapan po ang pagkuha sa bangkay ng biktima sa bangin na may lalim na katumbas ng halos 3 palapag. Ayon sa mga responde, napuruhan ang ulo ng biktima. Kilalang pro-hiker si Torrente at mayroong permit mula sa LGU kasama ang 28 hiker na umakyat sa Taraw Cliff. Samantala, sa pulsa video ang rambulan ng mga lalaki sa Samal Island sa Davao del Norte. Sa isang video nga po, nakita ang nakahandusay na ang isa sa mga lalaki pero pinagtulungan pa rin itong bugbugin. Ang isa naman tinangkapang umilag pero sinundan din ng mga nambugbog. Nangyari po ang rambulan sa isang plaza ng Barangay Peña Plata matapos ang isang libreng concert sa founding anniversary ng lungsod. Sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang gulo nang magsumbong ang isang babae sa kanyang mga kasamahan na hinipuan daw siya habang nanonood nga ng concert. Sumuko po kay Samal Island Mayor Toto Reyes ang mga sangkot sa rambulan. Nagkaroon ng aregluhan ang magkabilang panig. Pinag-community service sila ng LGU dahil po sa insidente. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.